doon sa aking lokal na iglesia sa Tilaga ng 6,000 na pagka last week ay ako pa rin ang mag-speak po dito sa inyo. Well, anyways, ang ating mapapag-usapan o ating pong matatalakay sa umagang ito ay pinamagatang po, pumasok ka sa makipot na pintuan o daanan upang iyong matunghayan ang pangakong kaluwalhatian. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Muli dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo pong walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. Sapagkat sa umagang ito, kami muli mong idinako sa lugarin ito upang ikaw ay sambahin, pasalamatan sa pamamagitan ng pakikinig ng inyo pong mga salita at gayon na rin naman sa pag-aaway. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na lubos na makaunawa sa inyong mga salita at patuloy namin may sa pamuhay ang inyo pong ninanais, ang inyo pong kalooban. Tulungan niyo kami o dakilang Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu na patuloy na maglakad sa pananampalatayang aming natutunan. Maraming salamat po at patuloy na sa iyo lamang ang papuri sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong tema ay nanggaling sa Mateo 7, talatang 13 hanggang 14 at ito ay napakahalagang bahagi. Kagaya ng aking binanggit last time, ang sinabi sa akin na tema ninyo sa isang buwan ay last week ay ang Lord's Supper at pangalawa naman ay hanggat maaari ay pagdating sa persecution or di naman kaya ay suffering. And then the last Sunday of the month is about mission. At tayo ay nasa pangalawang parte ng aking pong pagtuturo patungkol sa persecution ng mga Kristiyano. Ating pong basahin ang aklat ng Mateo 7, talatang 13 hanggang 14. Sinasabi rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. 14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Bago ko makalimutan, unang ko lamang kayo ng larawan. Palatas-tas muna. Okay. Now, sa akin pong tema na binanggit ko kanina, pumasok ka sa makipot na daanan upang iyong matunghayan ang pangakong kaluwalhatian. Ito ay imbitasyon. Pero pagdating sa talata, sa Mateo 13 hanggang 14, ito po ay utos. At ito ay sinabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng nakikinig sa Kanya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Now, ito ay nagpapahayag ng pagpapakita na ang talatang ito ay nag-uutos sa mga tagapakinig na sila ay dapat pumasok. Pagkatapos ay meron itong dalawang simetriko at magkasalungat na pahayag na sumusuporta sa utos. Una, sa Mateo 13, marami ang tumatahak sa maluwang na pintuan at malapad na daan patungo sa kapahamakan. Hindi yan nakakapagduda sapagkat maluwang ang daan. At para sa ilan, ang maluwang na daan, ito po ay maluwang buhay. Buhay na wala kang iniisip pagdating sa Diyos. At ito ang klase ng kaisipan na meron ng tao na ang Diyos ay kanya lamang pamimilian. Hanggat maganda ang takbo ng kanyang buhay, ipagpapatuloy niya na wala ang Diyos. At kapag nasa punto na siya ng kanyang buhay na nanganganib o di naman kaya ay bumagsak sa lupa o matindi ang pinagdadaanan, tsaka niya pa lamang maalaala na mayroong Diyos. Yan ang konsepto ng taong ginagamit lamang ng Diyos bilang pamimilian. Pangalawa,
Sa 14 ay nagpapakita ng paghahambing sa ilan, mga taong may spiritual na dedikasyon na pumipili sa makipot na pintuan at mahirap na daan patungo sa buhay. At gusto ko rin ibigay sa inyo ang kaisipan na ang pagiging Kristiyano ay hindi sindali ng iniisip ng ilan. Kung iniisip ninyo na ang pagiging Kristiyano ay para kang tumama sa loto na sindali ng buhay ang mararanasan mo rito sa ibabaw ng mundo, yan ay malaking pagkakamali. Iyan ay hindi mo dapat maging kaisipan. Dahil ang pagiging Kristiyano ay mistulang dumadaan sa napakatitid na daanan at ang bawat mali sa iyo ay itinutuwid sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil merong kang maling nakasanayan. At yan ay dapat nating makita. Ang makipot na pintuan at ang mga hirap na daan ay mga talinghaga para sa pagsisisi at kaugalian ng kaharian ng Diyos. At ang iilang nakatagpo ng rutang ito ay ang mga disipulo lamang. Ang mahirap na daan ay maaaring tumutukoy sa pagbuusig. At sa panahon na ito ay naisulat, ang unang dumaan sa makipot na pintuan o makitid na daan at ang unang mga nakatagpo nito, walang iba kundi ang mga disipulo at apostol ng Panginoong Hesukristo at naranasan nila ang paghihirap. Kung titignan mo yung biography ni Paul, ni John, at ng mga ilang pang disipulo ng Diyos, hindi ganon kadali, kagaya ng iniisip ng ilan. Si Juan na nakulong sa Patmos, at bago siya makulong sa Patmos ay meron siya mga pinagdaanan. At ang unang mga nakaranas ng persecution o pag-uusig, kagaya na lamang ni Esteban o Stephen, na pinatay sa pamamagitan ng bato. Ngayon, ngayon ay sasabihin natin na kapag ikaw ay naging Kristiyano, magiging madali ang iyong buhay, ikaw ay magiging mayaman, iyan ay mali. Dahil ang pagiging Kristiyano ay napakahirap. At dapat natin yung isa-isip at higit sa lahat ay isa puso. Now, nais ko sa inyo ilapit ang mensahe. Ang paghahanap sa daan patungo sa buhay ay naglalarawan sa pagiging disipulo bilang isang aktibong paghahanap para sa kaharian ng Diyos. Ang buhay ang karanasan na eskatolohikal na pakikisama sa Diyos sa kaharian na hinaharap na kaharian. Ang pagkawasak naman ay ang kabaligtaran nito, ang pagkahiwalay sa Diyos na siya namang kapahamakan ng karamihan. Kung titignan po ninyo yung ilustrasyon na malawak na daan at makipot na pintuan, hindi lamang ito nagpapakita ng magandang buhay, yung malawak na daan, kundi ito rin ay nagpapakita ng kapahamakan. At maraming tao ang naghahanap ng sarili niyang kapahamakan kaysa hanapin ng buhay. Kaya nga't limitado lamang ang nakakita. At yung mga nakakakita ngayon ay yung merong pananampalataya kay Hesukristo. Tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi din naman sa talata, kung pag-aaralan ng mabuti yung background ng talata, hindi lahat ng nandoon ay Kristiyano. Ang ilan doon ay nakikinig lamang. In general, tinatawag silang disipulo, but then again, ilan lang doon ang tunay. Sapagkat hindi naman lahat ay naghahangad na sumunod sa Diyos. Kaya nga, muli ko lamang buksan, yung binatang mayaman na sinabihan ng Panginoong Hesukristo, ipagbili mo ang iyong yaman, at kapag naipagbili mo, itulong mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng pahayag na siya ay mayaman. Ito ay nagpapahayag din, ito ang katangian ng taong maraming bitbit sa sanlibutan.
taong maraming alalahanin, taong walang tiwala sa Diyos. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mabuti pa sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom kaysa sa taong mayaman. Take note, ang Biblia ay hindi anti-wealth o hindi against sa mayaman. Merong mayamang pananampalataya at meron din namang mahirap na nga, wala pang pananampalataya. So, now, sa bahaging iyan, sa unang punto, ipinapakita kung paano nagpapahayag ang mga tao tungkol sa walang hanggang kapahamakan. Ang unang bahagi na nais ko sa inyong sabihin, broad is the road to eternal destruction. Napakaluwang ng daan patungo sa kapahamakan. Ang bahaging ito ay hindi ako mismo ang pinagmulan. Ito ay galing sa Chapel's Library at ang sumulat nito ay si Joel Dickey sa kanyang aklat, An Appointment You Will Keep. An Appointment You Will Keep. Doon ito nagmula. Now, ipinapaalam sa atin ng Biblia sa Mateo 7 na ang karamihan sa mga tao ay mapupunta sa kapahamakan. Iyan ang realidad. Mapupunta ang tao sa kapahamakan sapagkat karamihan ng tao ay wala namang pag-ibig sa katotohanan. Dahil lahat ay masasamang tao at ang kanilang katapusan ay sa kapahamakan. Kabilang dito ang mga hayagang namumuhay ng masama na gumagawa ng mga bagay tulad na lamang ng pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. At gayon din naman ng paggamit ng pangalan ng Diyos sa wala ring kabuluhan. At sumunod pa ay para sa mga taong rebelde sa kanyang magulang. At hindi lamang yon, kanyang idinidinay o hindi niya pinakikinggan ang otoridad ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos ay may otoridad sa kanyang nilikha. At kung ano ang gusto ng Diyos bilang ikaw ay kanyang nilikha, dapat kang sumunod. Walang option. Pero dahil sa makasalanang estado ng tao, lagi na lamang may pamimilian. Ngayon, marami tuloy na nagtuturo na nagbibigay ng pamimilian. Sumunod ka o hindi? Susunod ka o hindi? Pero isa lang ang gusto ng Diyos. Ikaw ay sumunod. Anong rason? Dahil siya ang gumawa sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Siya rin ang dahilan kung bakit ka merong mga bagay na ngayon ay iyong tinatamasa. Siya ang dahilan. Kaya dapat itong makita ng marami. Dahil lahat ay masama, at dahil dyan, merong kapahamakan. Ang mga taong hindi makadiyos ay magtatapos sa kapahamakan liban kung sila ay madala sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ang mga taong makamundo ay magtatapos rin sa kapahamakan. Ang mga taong umiiwas sa malalaking kasalanan, ngunit ang buhay ay kaugnay ng mundo na namumuhay ng walang pasanin, ito rin ay magdudulot sa kapahamakan. Ito yung konsepto. Kaya doon sa sinabi ni Paul, walang matuwid. Wala. Kasi baka mga tuwirang ka pa. Na anong tinutukoy ni Pablo? Isa sa kaisipan ng tao, wala naman akong pinatay. Hindi naman ako nagnakaw simula sa aking pagkabata. Namuhay ako ng matuwid. Yun ang iyong inaakala. Sapagkat, bagamat wala kang ginawa na labag sa 10 utos, atin ang ipagpalagay. Pero, hindi mo naman iniisip ang kaligtasan at ang pananampalataya kay Jesucristo, mapapahama ka pa rin. Dahil maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tanging daan papunta sa kaharian ng langit ay walang iba kundi si Jesucristo. Wala kang ang ginawang kasalanan, wala ka rin naman pananampalataya kay Jesus. At sasabihin mong hindi ka kwalipikadong mapunta
sa walang hanggang kapahamakan, yun ay mali. Dahil pagpalagay na natin ikaw ay hindi nagkasala, pero hindi ka sumasampalataya, ito ay maihahambing din sa pagkakasala. Ito ay malubhang kasalanan pa rin na pwedeng ikapahamak. Kaya sinasabi ni Pablo, walang matuwid. Wala, kahit isa. Kung susubukan mo pang mga tuwiran, wala nga eh. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya dahil diyan, ang tao ay karapat-dapat mapunta sa walang hanggang kapahamakan. Sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang mga ito ay magtatapos sa kapahamakan liban kung sila ay madala sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yan lamang. At kung titignan natin ilang parte ng teolohiya, yung simple nature ng tao, in quotation sa Romans chapter 7 verse 8, sinabi ni Pablo, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Si Pablo mismo ang nagsasabi, meron siyang kakayahan na isipin kung ano ang mabuti, marahil kung ano nakakalugod sa Diyos, pero hindi niya magawa. Anong dahilan? Dahil sa laman. At ang laman ay refleksyon kung gaano kadumi ang puso ng tao. Kung gaano siya makasalanan. Huwag mong isipin na paghiwalayin ang laman sa puso. Na tipong ang laman ay umaakto ng parang may sariling utak at gumagawa ng mga bagay na makasalanan na hindi nagmumula sa puso. Ang aksyon mo ay nagpapakita kung ano ang totoong laman ng iyong puso. At dahil sa iyong pusong marumi din ang pumapasok sa isip ng tao. At yun ang dapat i-address ng tao, yung kanyang pusong makasalanan. Now, sa pagpapatuloy, pamilyar ang mga tagapakinig ni Jesus sa imahe ng 200. Isa ay patungo sa buhay at ang isa ay patungo sa kamatayan. Karaniwan ito sa mga Hudyo. Yan ay mababasa nyo sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 15 na nagpapakita ng 200. Isa ay kapahamakan, ang isa ay buhay. At maraming tao ang pumipili doon sa kapahamakan, sa kanyang ikipinapahamak. O kung titignan din naman natin mabuti, ang tao ay meron laging pamimilian. Kahit saan tayo lumugar, pumunta, lagi kang may pamimilian. At kung minsan napakarami mong desisyon na ginawa mo sa pamamagitan lamang ng iyong sarili. Pero tatandaan natin, lahat ng desisyon ng tao ay merong pananagutan. At kung mas pinili mo na lumakad sa maluwang na daanan, ay meron kang pananagutan. Meron kang kapahamakan. At sa iyong pananagutang iyon, meron kang makikitang mga bagay, either yan ay mabuti o hindi. Ito ba'y kapapahamak mo o ikabubuti mo? Lahat ay may resulta. At dapat makita iyon ng tao. Kapag pinili mo ng pinili ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, huwag kang umasa na ito ay magre-resulta sa buhay na walang hanggan. Ito ay magre-resulta sa kapahamakan. At yun ang nakatatakot. Na ikaw ay mapahamak. At kapag nandoon ka na, tsaka mo lamang mapagtanto na bakit hindi ako sumunod. Walang pinagkaiba yan doon sa mayaman. Talinghaga ng mayaman at ni Lazaro. Ang mayaman ay nandoon sa kapahamakan, nagsisisi. At misto lang gusto niyang utusan si Lazaro para sa kanyang mga nalalabing kapatid na buhay pa, na sabihin sa kanila ang bagay na ito, na ang taong ayaw sumunod sa Diyos ay mapupunta sa kapahamakan. At ang taong sumusunod sa Diyos
ay magpupunta sa kanya. Walang hanggang kaluwalhatian. Pero sinabi ni Abraham na sapat na ang kasulatan para ipahayag ang katotohanan. Kung naririnig mo na ang pangangaral ng kasulatan at nananatili ka pa rin sa iyong kalagayan, walang pagsunod sa Diyos, walang pagpapasakop sa Kanya bilang iyong tagapaglikha, ikaw ay mapapahamak. At ito ang nais ko sa inyong maging hamon. Magpapatuloy ka ba sa kasamaan? Kaakibat na alam mo na merong kapahamakan. Magpapatuloy ka ba? At sa diwang iyan, ako naman ay inaakay sa pangalawang bahagi. Narrow is the road to eternal life. Maraming taong inaakala na madali ang landasin ng isang Kristiyano. Again, yan ay maling kaisipan, sapagkat ang pagiging Kristiyano ay hindi sindali ng iniisip ng ilan. Si Jesus ay nagsasalita sa karamihan nang sabihin niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Karamihan sa mga taong iyon ay mga disipulo, ngunit sa isang malawak na kahulugan lamang, hindi sila lahat ay mga tinaguriang Kristiyano. Pero sa bahaging iyon, patunay lamang na ang utos ng Panginoong Hesukristo na pumasok sa makipot na pintuan sapagkat nakikita niyang maraming tao pa rin. Bagamat siya ay naroroon, naririnig nila ang pangangaral, marami pa rin sa kanyang mga tagapakinig ang ninanais mapahamak. Kaya siya ay nag-utos, ikaw ay pumasok sa makipot na daanan. Huwag sa maluwang, dahil dun sa maluwang na iyon, ikaw ay mapapahamak. At ang makipot na pintuan ay nagpapahayag patungkol sa hirap na pagdadaanan ng Kristiyano. Kapag ikaw ay pumasok sa makipot na pintuan, ikaw ay maraming kaharapin. Ito man ay kapagsubukan o persecution. At sa diwang iyan ay maraming bahagi ng kasaysayan o mga Kristiyanong dumaan sa bahaging iyan. Sa makipot na pintuan, ikaw ay parang gintong dadalisayin upang maging handa sa mga hamon, maging sa mga pag-uusig na iyong pwedeng kasagupain. Now, merong isang pangyayari, ito ay the first persecution under Emperor Nero. Ang exact date ay between AD 54 to 68. Ito ay mula sa aklat ni John Fox's Book of Martyrs. Sa bahaging iyon, si Nero ay pinaniniwala ang nagpasimuno ng malaking sunog sa Roma. At sa sunog na iyon, upang siya ay makatakas sa galit ng kanyang mga kababayan at pinamumunuan, ibinaling niya ang sisi sa mga Kristiyano. At dahil doon, maraming nagalit sa mga Kristiyano at naging dahilan ng unang persecution o pag-uusig na kanilang naranasan. Kaya't ang makipot na daanan ay mistulang pagdaan sa mga bagay na alam na natin pwedeng mangyari anumang oras. Huwag mong tanggalin sa iyong kaisipan ng Kristiyano ay pwedeng usigin anumang oras mula ngayon. At lahat ng Kristiyano ay daraan doon. At ang Kristiyano ay hindi rin exempted sa mga kapagsubukan o paghihirap o kapighatian na kanyang pwedeng pagdaanan. Lahat ng Kristiyano ay dadaan sa makipot na pintuan, lalo na kung ikaw ay dedikadong maglingkod sa Diyos. Napag-uusapan na rin lamang ang pag-uusig. Marami ang nag-aakala na ang mga huling araw ay paparating pa lamang. At ito'y inuugnay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sa bahaging yan, hindi naman ako nagpo-propose ng bagong teolohiya sapagkat ito'y matanda ng pananaw. Marami ang nagsasabi na ang huling araw ay paparating pa lamang. Pero hayaan ninyong
ipaliwanag ko sa inyong bahagya. Simula si Kristo'y pumanaog sa kanyang Ama, nag-umpisa na ang bilang ng huling araw. At maraming Kristiyano inuugnay ang huling araw sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Maraming nagsasabi, tunay na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi ang mga bansa ay nagdidigmaan na. Nagkakagulo. Ang mundo'y pasama na ng pasama. Mga kapatid, ang mundo simula buhat ng si Adan ay magkasala ay masama na. At walang level na doon sa kanyang panahon masama pa lang. At sa ating panahon ay mas masama. Nauulit ang kasalanan sapagkat ang tao ay hindi nagtatanda. Ang kasalanang ginawa ng Sodom at Gomora noon ay nauulit lamang sa ating henerasyon. At huwag nating sabihin na para bang ang indikasyon ng pagbabalik ng Yesus ay dahil pasama na ng pasama. Ito'y magkahiwalay na pangyayari. Hindi mo ito pwedeng pagtabihin. Ang sinasabi lamang ng Biblia, ang huling araw ay malalaman ninyo dahil magulo. Maraming mga posibilidad na mangyari. Ang Kristiyano, inusig noon at posibleng-usigin din ngayon. Pero wag niyong isipin na tayo ay nahaharap sa panibagong klase o henerasyon ng mga Kristiyano na ibang paraan ang gagawin sa atin. No. Meron nang nauna. Hindi ko sinasabing pagkumparahin natin ang ating panahon sa kanila. Pero kung titignan mo, mas mahirap ang maging mananampalataya sa panahong iyon kaysa sa panahong ito. At sa ating bansa na maluwag pagdating sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos, napakalayo ng ating sitwasyon sa kanila. At marahil ang ating pag-uusig na pinagdaraanan ay hindi sintindi ng pag-uusig na kanilang naranasan. Dahil sa kanilang karanasan, sila ay pinapatay. And sa atin, wala pa namang nangyayari nun na ganun. At ang pangalawang dapat nating tignan, sinasabi ng Diyos sa pahayag 16:15, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Huwag mong gawing isa yung magkaibang bahagi. Huwag mong pagsamahin sa isang pahayag ang salitang malapit nang bumalik si Kristo dahil ang mundo ay pasama na. Yan ay magkaibang pangyayari. Ang pangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay parang isang magnanakaw. Hindi alam kung kailan darating. Kung titignan mabuti, meron ba kayong karanasan na papasukin ng inyong bahay, kayo ay pagnanakawan, pero bago kayo pagnakawan, nagpaalam muna ang magnanakaw? Sasabihin sa iyo na mamayang ganitong oras, pupunta ako sa inyong tahanan at kukunin ko lahat ng inyong mga kagamitan. May ganun bang magnanakaw? Wala. Ang pagdating ng magnanakaw ay hindi mo inaasahan. At gayon din ang Panginoong Hesukristo. Pero bakit niya sinasabi ito, makinig kayo, na ang konsepto, ang kanyang pagbabalik ay kagaya ng isang magnanakaw. Ang gusto niyang sabihin, sa bawat henerasyon, kayo ay maghanda sa kanyang pagbabalik. Dahil maging sa panahon ng mga disipulo, at lalong-lalo na sa panahon ng dispersion, na ang mga Kristiyano ay nagpangalat. Marahil ilan sa mga Kristiyano sa panahong iyon naisip na ito na rin ang araw ng kanyang pagbabalik. Pero hindi nangyari. Dahil ang kanyang pagbabalik ay hindi nakaugnay sa mga pangyayari sa huling araw. Kundi ang kanyang pagbabalik ay pagbabalik na parang pagdating ng isang magnanakaw. At sa bawat henerasyon, dapat kang maging handa. At para mangyari yun,
magsumikap ka ng mabuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Huwag mong balawalain ang panawagan. Huwag mong isipin kaya mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng sarili mo ring kakayanan. Buhat ng buhat pagpanaog ng Panginoong Hesus sa langit, nag-umpisa na ang bilang ng huling araw. At buhat sa kanyang pagpanaog hanggang sa panahong ito, tayo ay nasa huling araw. At dahil doon, marami tayong posibleng maranasan. Kaya gayon din ang pahayag ni Juan sa 7 iglesia, na hindi dapat kang manatili o dapat huwag kang manatiling maligamgam. Ikaw ay maging mainit sa pananampalataya. Ito ay paalaala sa lahat ng mananampalataya na inuusig ng iglesia, maging sa ating iglesia, maging handa ka. Hindi porket hindi tayo nakakaranas noon, ikaw ay parang sitting pretty na malaya kung ano ang iyong dapat gustong gawin. Dapat kang maghanda. Ang panahon ng mga unang mga mananampalataya ay pasok na sa bilang ng huling araw. Pabuhat ng kanyang pagpanaog, lahat ng sumunod, lahat ng mga mananampalataya na nandoon at hanggang ngayon ay kabilang na sa huling araw. At walang duda doon. Kaya huwag mong isipin na tayo ay papasok pa lamang sa huling araw. Tayo ay nasa huling araw na ng pagiging Kristiyano. At sa mga huling araw na iyon, posibleng makaranas ka rin o tayo bilang isang iglesia ng pag-uusig kagaya ng nauna. Pero dapat mong paghandaan. Sa Congo, I think ang Congo ay parang sakop pa rin naman yan ng Africa. May mga pangyayari. Hindi na ipapakita sa national television, pero maraming umiirang na persecution. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano. At latest lamang sa US, may mga ilang part ng US na ibinaba ng pangangaral ng salita ng Diyos at kapag nangaral ka, ay pwede kang makulong. And I think, isa sa mga bansang nagpairal niya na yung Canada. Sa Canada, bawal kang basta-basta mangaral ng salita ng Diyos dahil meron kang parang, I think, criminal offense ang charge sa iyo kapag ikaw ay nangaral ng salita ng Diyos. Criminal offense. Pag criminal offense, I think, kung hindi ako nagkakamali, ito ay wala din pinagkaiba sa pagpatay. Criminal offense ang iyong palalabasan. So, iyan ay bahagi. At kung maalaala nyo si Charlie Kirk, isang hindi ko alam kung ano yung kanyang katayuan, pero siya ay binaril sa Utah. Dahil madalas siya ay abortion. Hanggat maaari ay inikayat niya ang mga babae na huwag magpa-abort ng kanilang mga anak hanggat maaari. Dahil ito ay kanyang paliwanag na ito ay papasok pa rin sa pagpatay. May mga cases na gano'n. Kaya dapat natin itong tignan. Yan ay mga pangyayari. Hindi pa yan sa kasaysayan dahil nangyari yan sa panahon na natin. Now, meron pang isang pangyayari. Ito naman ang second persecution under Emperor Domitian. At ang date ay AD 81 to 96 na kung saan si Domitian ay isang malupit na tao na pumatay sa sarili niyang kapatid at nagdulot ng pangalawang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Dahil sa kanyang puot, naglabas si Domitian ng isang utos na nawalang Kristiyano na kapag nadala sa hukuman, ang dapat na malaya sa parusa
nang hindi tinatalikuran ang kanyang relihiyon o pananampalataya. Kung iniisip ng ilan na sa panahong ito, doon pa palang papipiliin, ano? At i-deny mo ba ang iyong pagiging Kristyano? Well, in fact, nangyari na. At sa panahon ni Emperor Domitian, pinairal niya ang ganito. Kapag ang isang Kristyano ay nadala sa hukuman, hindi siya pwedeng palayain at hindi siya malaya sa parusa kung hindi niya tatalikuran ang kanyang pananampalataya. At ganun kahirap. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na ang pagiging Kristiyano ay hindi sindali ng iniisip ng ilan. Sa ating panahon na naging maluwag na para bang ang salita ng Diyos ay mismo para na lamang palamuti sa pananamit ng ilan. Yan ay maling-mali. Dahil ang katotohanan kapag ipinangaral ang salita ng Diyos at ang tao ay sumampalataya, siya'y pumapasok sa makipot na daanan at ang kanyang buhay ay dinadalisay upang maluwalhati ang Diyos. Kung sinasabi mong ikaw ay Kristyano, pero kung titignan mo ang iyong sarili sa salamin, walang pagbabago. Gusto lang ikaw yung sinabihan ng Panginoong Jesucristo at inuutusan niya na pumasok kayo. Huwag niyong piliin yung maluwang na daanan. Pumasok ka sa makipot. Dahil nandoon ang katotohanan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi sindali ng iniisip ng ilan. At bilang hamon, ang lahat ng henerasyon ng Iglesia ay nahaharap sa pag-uusig, kaya dapat kang maging handa. Lahat ng henerasyon ng isang iglesia ay nahaharap sa pag-uusig. Dapat kang maging handa. Kung sa panahon ito ay wala tayong nararanasang pag-uusig bilang iglesia, maghanda ka. Sa iyong paghahanda, sanayin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Makinig ka ng pangangaral. At kung ikaw ay may pagkakataon o meron kang oportunidad, ibahagi mo ito sa ilan. Ibahagi mo rin ang iyong naranasang kaligtasan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sila man ay tignan mo, kagaya mo nakaawa-awa sa harapan ng Diyos. At dapat nating makita iyon. Bilang isang iglesyang nasa huling mga araw, dapat tayong maging handa. Sapagkat ang kahandaan ay nagpapahayag ng katalinuhan ng isang tunay na mananampalataya. At bilang conclusion, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Mateo 11:28. Na kung ikaw ay nahihirapan at nasa kalagayan ng matinding kapighatian, maging gayon man sa pag-uusig, kung meron ka at naririto ka sa ganitong kalagayan, si Kristo ang iyong hanapin. Kay Kristo, ikaw ay lumapit. Siya ang iyong kailangan. At kung sa patuloy na pangangaral ng Iglesia sa katotohanan, nananatili ka pa rin sa kalagayan o kaisipan na mas pinipili mo pa rin paulit-ulit na dumaan sa maluwang na daanan. Kapatid, hayaan mong maging imbitasyon ng pangangaral na ito sa iyo. Tayo'y nasa huling araw. Huwag mong aksayahin ang iyong panahon. Huwag mong baliwalain ang pangangaral patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Samantalahin mo, pakinggan at sumunod sa kanyang kalooban. Ito ang bahagi na dapat patuloy na makita
ng mga mananampalataya at gayon din naman ng hindi pa mga mananampalataya. Naway maging imbitasyon ito para sa inyo at bahagi ng kasaysayan. Makita din naman natin na tayo rin ay nahaharap anumang oras ay pwede tayong maharap sa pag-uusig. At marahil ay maulit-ulit ang pag-uusig na nangyari sa kasaysayan. Nawa, tayo ay maging handa. Tayo po'y manalangin. Muli dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong pong mga salita at naway patuloy kami pagsipagtibay sa pananampalataya at patuloy naming hangarin na masunod namin ang inyong pong kalooban. At mga sa iglesyang ito, dito sa Bacoor, na may patuloy sa aming kalagitnaan, ikaw lamang ang mabigyan ng papuri. Sa tulong ng inyong pong Santong Espiritu, ang inyong mga salita ay lubos namin paunawaan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.